Sa unang tingin, si Congressman Toby Tingco ay itinuring na matapang at walang takot sa laban kontra katiwalian. Sa bawat talumpati, paulit-ulit niyang binabanggit na siya ay kakampi ng mamamayan at kaaway ng mga tiwaling opisyal. It is not an internal matter dahil pera po ito ng taong bayan. Ngunit kamakailan, isang nakakagulat na revelasyon ang lumabas na mismong si Tingco ay hindi pala malinis sa isyong ito. Batay sa dokumentong lumabas kaugnay ng 2025 national budget, malinaw na nakitaan si Tingco ng insersyon na nagkakahalaga ng 529 na milyon at halos 70% ng halagang ito ay nakalaan para sa mga proyekto ng flood control. Ang mas masakit, ang dalawang kumpanyang humahawak ng mga kontrata ay pawang kilala na sa listahan ng mga tiwaling contractor sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ito ang St. Timothy Construction at Sims Construction. Ayon sa mga ulat, parehong kumpanyang ito ay kabilang sa top 15 na corrupt contractors. Nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Ngunit ang mas malaking tanong, bakit tila walang aksyon mula sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Ang kasagutan ay masakit para sa bayan dahil ang asawa ni Toby Tingco ay pinsan mismo ng Pangulo. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa kabila ng mga matitinding alegasyon ng katiwalian laban kay Tingco. Sa halip na panagutin, tila tinatakpan at pinoprotektahan pa ang kongresista. Kaya ako natutuwa. Kasi right. alam ko, directed sa amin yun. Right. So finally, Ito ang malinaw na larawan ng mahina at pabaya na pamumuno ni PBBM. Sa halip na maging ehemplo ng malinis na pamahalaan, siya mismo ang nagiging tagapagtanggol ng sariling pamilya at kaalyadong politiko, kahit na malinaw na may bahid ng katiwalian. Kung tunay na laban kontra korupsyon ang nais ng administrasyon, bakit pinapayagan nitong ang mga proyekto ay mapasakamay ng mga kumpanyang matagal nang nasasangkot sa anomalya? At bakit pinipiling manahimik kapag ang sangkot ay kamag-anak at kakampi sa politika? Sa huli, ipinapakita ng kasong ito na ang pamumuno ni PBBM ay hindi lamang mahina, kundi nakaugat sa pamilyarismo at katiwalian. At sa gitna ng mga pagbaha at sa kunang patuloy na sinasakripisyo ng ordinaryong Pilipino, ang mga tulad ni Toby Tingco at ang kanyang koneksyon kay Marcos ay di umano'y patuloy na nagpapayaman sa likod ng kaba ng bayan. Kaya huwag na magpabola pa sa mga taong pahirap sa bayan. Syukran.